Kung mag-a-abroad ka, dapat buo at malakas ang loob mo. Dahil kung hindi rin lang malakas ang loob mo, huwag mo nang ipagpatuloy pa dahil mahihirapan ka lang. Ang pag-iibang bansa, parang pagsabak ng isang gera dahil marami kang makakalaban. Una na rito ang kalungkutan dahil malayo ka sa mga mahal mo sa buhay. Sa ibang bansa, hindi pwedeng uwi ka na kapag nahirapan ka o nalulungkot ka dahil mayroon kang pinirmahang kontrata. Pangalawa, takot dahil mag-isang harapin ang lahat ng pagsubok sa trabaho, sa mga ibang lahi na makakasalamuha mo at sa lugar na pupuntahan mo, kung komportable ba magiging kalagayan mo, kung pakakainin ka ba ng ayos, kung itatrato ka ba bilang tao. Kasi sa abroad, lahat ng klaseng pag-uugali makakasalamuha mo at pagdating ng sahod, madalas wala nang natira, kinapos pa. Bakit? Dahil kasama sa pagsubok na harapin mo ang financial. Yung isip ng iba kapag nag-abroad ka, mayaman ka na, namumulat ka na ng pera, which is maling-mali sila. Pag dahil sa pag-abroad, ibang-iba ang katotohanan kaysa inaakala ng iba. Dahil di nila alam, may mga oras na natutulo na ang luha mo na hindi mo alam sa sobrang pagod, sa sobrang puyat, gutom, diskriminasyon, dahil sa hindi makatarungang pagtrato sa iyo. Sa abroad, dapat sanay kang lumunok ng pride mo at dapat mas mahaba pa sa sinulid ang pasensya mo. Kung sa Pilipinas 3 beses kang kumakain sa isang araw, sa abroad mas swerte na ang 2 dahil mas madalas isa. At kapag binalas pa, may mga OFW na talagang hindi pinapakain at mas matindi yung tira pa ang mga among ang pagkain nila. Kaya hindi may iwasan na may ibang OFW na nakakagawa ng hindi maganda, pagkakain lang ng sapat. Real talk. Yung mga OFW ang pinaka-the best pagdating sa pakipagplastikan, pinaka-magaling artista, at pinaka-sinungaling. Kasi alam nyo kung bakit? Kapag kausap nyo sila sa kamera, lagi yan silang masaya. Sinasabi palagi na okay lang sila, kahit ang totoo, durog na durog yung mga yan. Kapag wala ng pera ang pamilya sa Pilipinas, kahit wala na rin sila, sasabihin, ako na ang bahala, may pera tayo, huwag kayong mag-alala. Pero ang totoo, tuliro na yan sa kaisip kung kanino lalapit. May mahiraman lang para hindi mo magutom ang pamilya na naiwan sa Pilipinas. Sa kabilang banda, hindi ko nila lahat ng OFW ay ganito ang dinadanas. Kaya kung swerte ka sa mga amo mo, isang bagsak comment section na, thanks God kasi hindi ganyan ang amo ko.